So bagong lahat, may pasok lang. Nag-post na ang agent ni Austin Reeves about sa mga trade rumors na binabato sa alaga niya. Na next year, walang idea ang mga tao sa paparating kay Austin Reeves at ituloy lang nilang ilagay siya sa trade rumors. Ito yung para sa kapalit na isang sentro. Base kasi doon, parang pinatatamaan ng agent ni Reeves yung Lakers. Pero ang idea talaga ng trade rumors para makita ang value ng isang player kung meron bang mga teams ang magkaka-interest sa kanya sa market. Kaya nga laging kasama ang Lakers sa mga trade rumors kahit imposible pang makuha yung isang player para lang tumaas yung value. Pero ngayon parang nabaliktad na rin eh. Ang hinahanap ng Lakers isang sentro or big man na wala na kasing masyadong big time free agent ngayong taon sa mga susunod pa. Sinabi na rin kasi dati ni Anthony Davis na kailangan ng Lakers ng isa pang big man. Kaso sa kakakulit ni AD, siya tuloy ang tinrade. Ang kapalit naman, pogi na hot pa na si Luka. Ang naging problema pa rin ng Lakers kahit meron silang Luka, isang big man. Meron naman silang mga sentro, kaso hindi rin ginagamit. Sa history ng franchise ng Lakers, lagi silang merong big man kada era. Dahil tapos na ang Anthony Davis era sa Lakers, kailangan nila ng pamalit. Dito naman papasok di umano yung mga trade rumors kay Austin Reeves. Sinabi na naman ng Lakers na wala silang interest na i-trade si Reeves, pwera lang kung isang star player ang kapalit. Willing din ang ibang teams na bayaran si Reeves sa malaking kontrata. Nasa around $30 million per year ang pwede makuha ni Reeves na contract extension ngayong off-season. Iba pa yan pagdating next year. Kapag napapirma si Reeves, hindi siya pwedeng i-trade until next year. Dahil nga sa history ng Lakers na meron sila laging dominant big man, ang pamimilian kasi doon ngayon sina Jokic, Giannis, Adebayo, Embiid, Sabonis, Vucevic. Mostly dominant big man yan ngayon, bukod lang kay Embiid na hindi pa alam kung makakabalik sa dating form. Kapag si Reeves napapirma ng nasa $30 million per year, hindi yung 40 million sa susunod na taon at nag-average pa rin siya ng 20 points per game, hindi na siya magiging pillar. Technically, bargain contract pa rin yung 30 million sa ngayon. Pwede kasing bumalik doon ng LA sa setup na isang dominant guard at isang dominant center na ganun na ang setup ng Lakers kahit nung 60s pa. At si Reeves ang pwedeng gamitin na pang trade doon. Ang nasa trade market na big man na nasa legendary status na si Giannis. Nagkaroon na ng meeting ang dalawang panig at wala namang binanggit doon na si Giannis nag-request na ng trade. Limited din ang asset ng Bucks para magpursu sa hinihiling ni Giannis ngayon na pang contender na lineup. Dahil si Damian Lillard na-stuck pa sa kanila, hindi siya makakalaro ng isang season dahil sa injury. May rumors din dati pa na gustong makuha ng LA si Giannis, kaso nauna nila nakuha itong si Luka. Iikot din ang package kina Reeves, Dalton Knecht at ibang pillar contract. So disclaimer, hindi ko sinasabing matitrade si Giannis papuntang Lakers agad. Ang sinasabi ko lang doon, siya yung best available big man sa hinahanap ng Lakers para bumalik sa dating setup. Matatapos na rin yung Anthony Davis package mula sa Pelicans na napunta naman ng Atlanta Hawks ngayon. Merong 4 na first round pick pang matitira ang Lakers until 2031 kung may mundo pa nun. Nakalinya rin kina Giannis at Luka kung sakali yung mga draft picks na to. Ang downside lang ng mga first round pick na yon, kahit 3 or 4 na picks ang makuha ng Bucks mula sa Lakers, mababaliwala lang ang mga picks na yon na makukuha ng Bucks dahil magiging contender ang Lakers at least nasa lower first round ang makukuha ng Bucks sa mga picks na to. Ang makakapigil pa doon para makapagpursu ang Lakers sa free agency at kahit sa trade ay si Luka dahil nga sa backlash na pwede mangyari sa Bucks kapag binigay nila si Giannis papuntang LA. Yung isa pa, yung contract ni LeBron. Since 2021 pa nagkakaroon ng problema sa salary cap dahil nga sa kontrata ni LeBron tapos sinamahan ni AD, ngayon naman pinalitan ni Luka. So far, sa West, ang makakapagbigay ng magandang value ng mga draft picks sa Milwaukee ay San Antonio at Rockets dahil sa mga picks na nakuha nila sa ibang teams. Isa pa doon, kung ngayon nila gagamitin si Austin Reeves na pang trade kung nasaan bargain contract pa ang meron sa kanya, merong madadamay sa lineup ng Lakers para maging pillar na maisama kay Reeves para kapalit ng isang star player na malamang malaking kontrata din ang nasa player na to.